sa mga confinement ko, kasi every 21 days po kino-confine para i-chemo, para irradiation. Bigla pong nagising akong bigla. Ayan po, ganyan itsura. Bigla akong napadilat. Ewan ko kung bakit pumasok sa isip ko ang COG. Amen. Ewan ko po, never ako umattend ng service pero pumupunta po ako ng COG because of events. Ngayon po, tinawagan ko, umalis na lang si Judoy eh. Yung isa sa worker ng COG. Sabi ko, Doy, samahan mo nga ako mag-COG. Unang pasok ko po sa COG, pag-upo ko po dyan, ang una pong kinanta, River of Healing. In your presence there is healing. I will testify. Kinilabutan po ako eh. River of healing flow over me. Unang pasok ko po yan sa COG. Sabi ko, nakikipag-usap si Lord sa akin. Amen. Nakikipag-usap. Sabi ko, Amen. sabi niya, yung river of healing will flow over me. At magti-testify ako sa inyo. Pero duda pa rin po ako sa sarili ko eh. Sabi ko baka coincidence lang. Nag-research po ako. Wala pong coincidence sa Bible. Lahat po yan si Lord ang may gawa. Amen. Sa sovereignty. Si Lord po ang may gawa niyan. So yun po. Simula nung pag-attend ko ng COG, that was 2 years ago, never akong nag-skip ng service kahit po isang beses. Amen. Kahit mapapunta po kami sa ibang lugar, hinahanap ko po COG kasi kung walang COG doon, hindi na ako sasama. Pero po pag may COG, sige sasama ako kung aabutin ng linggo. Sumasama po ako, nakapag-COG Baguio ako, nakapag-COG Singapore ako, because of a trip na yung travel program. So, yun po, hindi ako pupunta sa isang lugar na walang COG. So, ngayon po, mahigit, magdadalawang taon na po hindi ako nag-i-skip ng service sa COG. Yun po, noong October 2022, stage 4B, dumaan po ang November, dumaan po ang December. Ngayon, pinet-scan po ako, yung cancer scan, 55,000 po yun. Isang oras ako sa loob ng machine para ma-detect kung may cancer. January 2023, sabi ng doktor, wala ka ng cancer. Amen. Pero ituloy mo pa rin yung gamot mo. Ayan po yung resulta. Tapos po, May 10, 2023, inulit po. Gusto masigurado ng doktor na wala ka ng cancer eh. Sabi po, wala ka ng cancer. Another 55,000 na naman po yun. At itong latest ko, April 11, 2024. Just this year, early this year. Ayan po, no evidence of metabolically active local tumor residual recurrence and metastasis. Wala na po akong cancer talaga. Amen. Sabi ko po kay Lord, Lord, itong buhay ko po, itong buhay kong dala-dala ko ngayon, Lord, hindi ko na po ito buhay. Buhay mo na po ito. Ngayon po, ito pong buhay na ito, ilalapag mo po sa paanan mo, Lord. Ikaw na pong bahala, Lord. Basta po itong buhay na ito, hindi na ako yung masusunod dyan. Ikaw na po, Lord, ang masusunod dyan sa buhay na yan. Amen. Amen. Lumapit sa akin ang men's ministry. Salamat kay Kuya Edgar Galura, hindi ako tinigilan yan. Kahit nung unang akala ko scam kasi... kasi lapit ng lapit yan. Tapos, ini-stalk ako niyan sa Facebook.
nagbebenta sa akin ito. So, yun po ang hindi tinigilan ni Kuya Edgar hanggang si Kuya Eli. Nakita po niya, kilala mo si Kuya Edgar? Oh, yan yung, hindi ko alam kung ano ibibenta niya sa akin. So, si Kuya Eli po, sama ka sa amin. That was Yes. July 15. Ito lang po, Yes. parang 2 months ago. Nagkita-kita kami kasama si Kuya Jerry. I-meet nila ako sa Mahalang Kape. sa Coffee Ayun, Project. Ayan, Mahalang Kape dyan. So, sabi ni Kuya Edgar nung nagpe-pray, Lord, kahit Mahalang Kape rito, kaya nalaban sa na namin na Mahalang Kape. At nung July 19, ayan po, sa dance studio, welcome niyo po ako lahat. Ayan na po yung picture at simula noon ay naging aktibo na po ako sa men's ministry. Amen. Amen. At ipinapangako ko po na hindi lang sa pagmiministeryo ay masipag ka lang sa simula. Dito po ay pinapangako ko ang pagiging consistent ko. Magiging consistent po ako sa men's ministry. And of course, sa pagpupuri sa Panginoong Diyos. Amen. Ngayon po, nagsi-CLDP na rin ako. Dahil gusto ko pong maselyuhan na yung faith. Gusto ko pong ma-water baptism para po isin na ang faith. Lord, ang buhay na to, ulitin ko, hindi na po akin to. Hindi lalapag ko na po to sa harapan mo, Lord. Kung saan mo ako dadalhin, dun po ako pupunta. Amen. Hindi na po ako yung masusunod sa buhay na to, katulad ng mga nauna kong buhay. Na gusto ko pangarap ko ganito, gusto ko ganito mangyayari. Hindi. Gusto ko kontrolado ko. Ngayon po, hindi na po. Kung ano saan po ako dadalhin ni Lord, dun po ako pupunta. Kaya dinala po ako ni Lord dito para magsalita po sa inyong harapan. Para po palakasin na sana, sabi ko nga, sa 10 mapagkukwentuhan ko, 1, 2, 3 o higit pa, makakuha ng lakas sa kwento ko. Makakuha ng pagpapala ng Panginoon sa kwento ko. Amen. Dahil yun po ang pangako ko kay Lord, Lord, binigyan mo ako ng kwento, ikukwento ko to, itatanghal kita, Lord, sa iyong kadakilaan at kabutihan, Panginoon. Amen. At ito pong verse na to, sa Corinthians 5:17, Yes. whoever is a believer in Christ is a new creation. New creation po ako. Amen. The old way of living has disappeared. A new way of living has come into existence. Ito na po ang isinabubuhay ko. Ang pagpupuri, ang papurihan at ang pagdakila sa Panginoong Diyos. Ngayon po, sa karanasan ko po, ano po yung nakuha ninyong solusyon sa bawat lowest point ng ating buhay? Pagtitiwala. Dito po sa Thessalonians 5:17. Pray without ceasing. In everything, give thanks. Ngayon ko na-realize, salamat Lord, binigyan mo ako ng cancer, Lord. Salamat. Kasi kung hindi mo po ako binigyan ng cancer, at doon pa rin ako sa buhay na yun. Binigyan ako ni Lord ng cancer. At dito na po ako sa tunay na pagpuri, sa tunay na paglilingkod sa Panginoong Diyos. Amen. In everything, give thanks. Binigyan kayo ng sakit, binigyan kayo ng lowest point sa buhay nyo. Give thanks. Pray without ceasing. For this is the will of God in Christ Jesus for you. Amen. Maraming salamat sa inyo lahat.